Subalit ang pagsabog ng bulkan, swerte pa raw para sa ilan. Ang mga mangingisda na nakausap namin, itinuturing na blessing pa in disguise ang pagputok nito noong Enero taong 2020. Gawa ko hindi pumutok. Maraming magkakaroon ng sakit. Yung, anong tawag ko doon, sakit na yun? Yung virus na pumasok. Yung coronavirus, oh. COVID-19. COVID na yan. Marami yung madidisgrasya, gawa ko ng sakit na yun. Sa madaling salita, itinaboy raw ng pagputok ng bulkan ang mga turista, kung kaya't naiwasan ang mas malalang hawaan ng COVID. Dito kami nanirahan. Dito na ho kami tumigil. Muna. Dahil ng lockdown ho, hindi kami makapasok sa aming lugar. Dahil ng pandemic ho, harang na ng mga sundalo at mga kuha. Sandalo. Kaya ho kami, para sa amin, mas safe dito. Dito rin ako nag-quarantine noong panahon ng pandemya, kasama ang aking pamilya. Dito kami sa Taal Lake tumungo mula nang lumabas ako sa ospital bilang isa sa mga naunang COVID survivor sa bansa. Parang sinave kami ng aming tal na ito. Naniniwala rin daw ang kanilang mga ninuno sa hiwaga ng bulkan at ng lawa. Sabi nga, milagroso daw yung bulkan. Awa ng Diyos, magaling mo siya magbiyaya. Sa taga rito sa amin, awa ng Diyos. Sa marunong magdagat to. Mabait ito sa magbigay ng isda. Ito kung ito, tal na ito. Isda ako nabubuhay namin dito. Kaya naman kahit na nalasa ang bagyong Christine nitong nagdaang Oktubre 2024, nananatili sila rito dahil sa biyayang patuloy na ibinibigay ng lawa. Dito kami nakunang nabubuhay namin pang-araw-araw. Nakatapos yung mga anak ko dahil dito. Tilapia ang inaalagaan sa fish pen ni na JR. Hindi raw nila naisipang manghuli ng tawilis dahil para raw ito sa matsatsaga at masisipag na mangingisda. Hindi ko namin kaya ng kaming katawan matrabaho. Sa gabi ho hinuhuli yun, tinatangaran sa gabi. Hindi tulad ng ibang isda na inaalagaan sa fish pen, ang tawilis ay malayang nabubuhay sa buong Taal Lake. Ano naging epekto ng pagsabog ng bulkan noong taong 2020? May epekto ba sa pangingisda, sa mga isda dito sa dagat? Ang kunidi, yung lang ho napatigil. Oh, pero hindi naman kumonte Hindi naman dahil kumunti, sa... oh. Hindi naman ho... Hindi naman nagkamatayan ng isda Hindi naman dahil ho dyan. kakamatay yung isda eh. Binabalot pala, no? 40 kilos ni hindi tayo binigyan Kahit isang kilo. kahit isang peraso. Kahit isang pera. Samantala, Ilan nandito tayo? samantala ang humango dito ay 40 kilos ang huli, kagabi lang. Baka inubos na niya. Lalaot na lamang daw muli si Rolly bago kumagat ang dilim. Di mo akalain na nasa gitna kami ng Taal Lake. Lingid kasi sa kaalaman ng marami, bukod sa Volcano Island o Pulo, may arkipelago ng ibang isla dito sa Taal Lake. Isa doon, ang Napayong Island. Sa gitna ng lawa, isa ang Napayong Island sa tinamaan ng bagyong Christine. Sa bayan ng Agoncillo, sa babala ng Tagaytay, makikita rin ang pinsalang dulot ng bagyo. Maraming pamilya, bahay at kabuhayan ang naapektuhan ng maganap ang flash flood. Kung pumutok pa ng mga previews ang atin hong bulkan at nag-saturate na yung lupa, bumigat. Kaya daw po yung mas mabigat yung bagsak ng tubig kasi may kasama siyang lahar nga po. May putik, madulas. Kaya mas naging dangerous sa atin hong mga kababayan. Yun hong bumagsak ngayon.
May ilang haka-haka na ang ilan sa mga biktima ay naanod ng flash flood papuntang lawa. May 3 pa po kaming missing na talagang terminated na po yung paghahanap sa kanila. In-explain po sa amin ng mga nasa search and retrieval section na kapag pa siya ay lumubog, after mga 3 or 4 days, dapat tulutang siya. Kung lumutang siya mga 1 hour or so, pag walang nakakita, lulubog na uli siya at hindi na siya makikita. May ganun. Mag-float tapos lulubog ulit. Opo, kasi iba nga po yung density ng lake water compared sa dagat. Gandang hapon po. Isa sa mga biktima ang asawa ni Nanay Petronila na si Lolo Florencio. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa nakikita ang labi nito. Mga ilang araw hinanap. Doon po ring araw na yun. Hanggang nakailan na hong araw na hindi nakikita siya, ay hinanap pa rin nung hinanap na yung mga anak, nakabantay sila sa laot, ay wala po nalutang. Kasi yung galing sa bundok napunta sa laot. Opo, dahil bahaw malaking baha, putik at saka mga kahoy. Dire-diretso hanggang laot. Opo. Ang apong si Den, ang saksi sa malagim na insidente. Sa kasagsagan ng bagyo, binalikan ng maglolo ang mga alagang hayop para iligtas. Kami pong dalawa ay magkasama po nun sa bundok. Tapos po nung nakapagtapos po kami ng pagkumpay po sa mga hayop po, kami po ay pauwi na po sana noon. Kaso lang po may gumuho po sa amin pong dinadaanan kaya kami po hindi po makauwi. Ang tatay po inakaso po kanyang baka, inilipat po sa ibang kulungan. Baka po madali po ng mga gumuguho. So, tinamaan ka, tapos nakita ka ng lolo mo, tinawag ka, akala niya kasi baka nakaano ka, nakadapa ka na nun. Lalapit ako po sana siya kasi may bumagsak po sa aking... May bumagsak ulit. Sa aking ulo po, kaya ako pilit siyang palalim. Tuloy yung tubig nun. Opo. Pagkatapos po noon pag-aang ko po hindi ko na po siya nakita. Ako po sigaw po noon ng tatay kaso hindi ko po siya nakikita noon. Biglang po dumating po ang mga tiyo, ako po niligtas. So tumulong ka rin sa paghahanap. Opo. Ano sa tingin mo nangyari sa kanya? Ano po, parang pariwalalaan po. Sa tingin mo na tuloy-tuloy lang siya hanggang laot o? Opo. Sa ngayon, nananalig pa rin si Nanay Petronila na makikita nila ang labi ni Tatay Florencio. Talagang hindi ko kaya pang matanggap na siya wala. Nilalabanan ako ang kuwan para pag sabi nga na yung mga anak, pagka kayo nag-isip, baka kayo masiraan ang bait. O pwede kung sa akin ron dasalip, kung siya ay buhay, siya maisip niya siya umuwi dito sa amin. Kung siya naman ay patay, magpaguni-guni man lang siya para maalamanan namin kung saan siya nakatayo. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.